dismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago Yan. pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos. Yan nyo kaming lakohin. Pinagluloko nyo naman kami. Buti na lang hindi ka nanalo. Dahil kung nanalo ka, pasaway ka sa Senado. Diba? Biruin mo eh. Oo. Makahimod ka nung panahon ng eleksyon. Kay Bibi Sara. Ngayon, sabagay, binigyan ka ng trabaho ng boss mo eh, no? Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong ma-corner. Malapit na kayong... Kayo, takot na takot. Corner na kayo. Gastad, napaka-revealing. Kaya pala itong si BBM, sablay na sablay, high na high para palati, all the time. At saka, syempre, dawit talaga siya sa pagnanakaw. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nakakabahala na, testigo pa ang gustong kasuhan. Grabe ho, ano? Marami silang paandar, marami silang kwento ngayon, marami silang hanas ngayon na sinasabi nila lahat daw ng mga binanggit at sinabi at binulgar ni Ate Amy ay walang katotohanan. Gawa-gawa lang daw. At yun daw ay isang pagpapatalsik. Sino ba naman hindi katalsik-talsik? Totoo naman halos lahat. Dik-a. Gumagamit ng Coca-Cola. Gumagamit ng Coke. Lahat sinabi na. Ngayon, ano pa ikakwento nyo sa taong bayan? Sige nga, magpapaliwanag kayo. Meron kayong mga depender. Lalong-lalo na si Ob-Ob. Humarap pa sa... parang nagsalita pa. Magandang pagkakataon na binigay ng pamilya sa mga sinayang. Totoo naman, sinayang nila. At yung mga grupo ng mga retiradong general, may panawagan. Kanino? Kung gusto nating katarungan, ang batas ay napakaliwanag. So yan yung mga bagay na dapat nyo malaman ngayon hapon. At syempre, ano pa ba ito? Naku, sakit na sikmura ko Alamin natin kung ano yung balita rito Nanindigan ang Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwin Zabala na malinaw ang kanilang panawagan, labanan ng korupsyon at ilantad ang mga tunay na may sala sa unang araw ng Peace Rally kontra katiwalian na ginanap sa Quirino Grandstand itong linggo. Iginiit ni Zabala na hindi dapat inuuna ang pag-target sa mga naglalabas ng impormasyon tungkol sa anomalya. Aniya, nakakabahala na kung sino pa yung tumetestigo para matunto ng mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa ang nais kasuhan. Dagdag pa niya, halata raw na may mga individual na pilit nagtatakip sa mga tunay na sangkot habang nagagalit para sa mga naglalakas loob magsalita. Kilala nyo naman yan, di ba? Ibalik natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Sino-sino yung nagsasabi na peke yung yung affidavit o yung notaryo. Sige nga, sorry, notaryo pala. Sino-sino? 'Di ba? Si Tocson. Sino-sino yung mga tuta ni Tambalulong diyan. Kaya ang sarap-sarap nyo pagsisipain diyan. Kayo pala talaga ang kumukover dito sa mga durobo. Galing nyo no? Ngayon lumabas din. Hindi pa kayo nahihiya? Wala kayong kahihiyan ngayon? Diba? Hindi lang kayo matumbok dito sa screen. O hindi lang kayo matumbok dito sa nangyaring salaysay ng isang leader ng INC. Pero kilala nyo na sa sarili nyo kung sino kayong mga nagko-cover dito sa mga durobo ng bansa.
Nakakabahala kayo. Sayang ang... Ewan ko, nanalo ba to? Ito yung tuta na maputi yung buhok at yung nagtago noong panahon ni Gloria. Diba? Ngayon yung sabi sa taong bayan, mapapahiya lang kayo. Kayo yun eh. Ilang kayo dyan? Ngayon, lumalabas, sa sobrang gigil nyo na, ilang senador ang pakakasuhan. Mapunta tayo sa senador na kakasuhan. Ito ay alay. Ito ay Duterte Black. Sino dyan? Senator Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero. 3 sa alay, 3 sa kakampi ni Bibi Sara. Actually, si Senator Chis Escudero, lately na lang yan eh. Kasi nakakaramdam na siya eh. Na talagang dinudurobo na siya nitong ni Balulong. So ngayon, sa kagustuhan ni Balulong na ma-impeach si Bibi Sara, ginawa ng paraan ni Mamang Quezon na hindi ma-impeach. I-archive na lang. Pinaglaban niya. So ngayon, kasama sa mga kasuhan, tignan lang natin kung anong mangyayari. For sure yan. For sure maniniwala kami. Pagkaupo ni Bibi Sara, kayo naman ang magtago. Galingan niyo ang pagtatago. Saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang pulot-dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Aniya ni Zabala. Ayon sa Iglesia ni Cristo, ang kanilang pagtitipon ay hindi laban sa sinumang politiko, ngunit tahasang panawagan para sa katapatan, transparency at pananagutan, lalo na sa gitna ng lumalalim na issue sa flood control corruption scandal. Sinabayan pa ng bagong mensahe ni Vice President Sara, mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos. Yan. Ukol sa nga pala, salamat sa mga OFW nating kaibigan, subscribers, at nakatuto kayo sa nangyayaring rally na ito. Dahil, yung iba, nakikita natin sa mga kaibigan nating vloggers, so talagang yung suporto nila ay umaapaw. Bakit? Kasi parang ano ba sabi, yung pakikisama, di ba minsan gutom na rin talaga yung mga kaibigan natin vloggers. Yun the way na nabibigyan sila kahit paano, di ba? Patubig, pakape. Salamat po sa inyo ng marami ha. At lagi po kayo mag-iingat. Buti na lang nandito ang ating presidente si Bibi Sara. Presidente na, di ba? Ngayon, hindi. Wait natin. Baka pwedeng mangyari yung bukas, sunod na araw, bago mag-December. Kasi nakikita nyo na, naglalabasan na ho yung tao. Diba? Yung kagabi, hindi na nila mabilang 1 milyon na mahigit yung tao sa Luneta. So this is the 3rd day na mangyayari yun. So 80 na ho ngayon. Konting kembot na lang, tapos plus mo yung nasa Liwasang Bonifacio, i-plus mo pa yung nasa tawag dito, White Plains sa People Power Monument. Ngayon, sabi ng nakararami na nakakabalita tayo, hindi matatapos itong 18. Baka magtuloy-tuloy. Ano? Kasi meron bumoboses. Baka magtuloy-tuloy. Baka umabot ng katapusan. Kasi sa katapusan, meron ding mga ibang grupo. Hindi natin alam kung ano naman yung kulay nun. Kasi yung mga bayan-bayan yun eh. Baka kung ano-ano naman sigaw. Isama pa yung sigaw kay Bibi Sara. So, hindi nila matatambasan at matutumbasan yung nangyaring pagtitipon nung 16, 17, 18. Hindi nila kaya yun. Breaking the record, hanapan nila, siguro pang Guinness Book of Record na yun. Diba? Ano pa sasabihin nyo? Tuloy, BP. Transparency, accountability, peace at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education diba? sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ng malalang kakulangan sa classrooms.
mistulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Yon, buko. Ngayon, nasa na ngayon ang kita nyo? Kumikita pa ba kayo, yung mga durobong contractor at mga taga-kamara? Ngayon kayo magsalita. Ipagtanggol nyo yung amo nyo. Kasi yung isang babae, wala pa rin tigil. Talagang dumudepensa pa rin siya. Talagang todo depensa pa rin siya sa kanyang boss. At ngayon, ipasok natin magandang pagkakataon na binigay sa pamilyang McCoy, sinayang lang. Totoo naman eh. Di ba, inamin lahat ni Ate Amy na siya ang gumawa ng paraan para mabuo yung unit team. Ngayon, maraming promises itong si Bungit-ngit na hindi na gagamit ng pinagbabawal na candy. Nung nag-asawa, nagsisisi pa nga si Manang Amy na nagpakasal o pinakasal. No, lumala pa. Mas lalong lumala. Ngayon, nasira na yung unit team. Dahil nagtuloy-tuloy ang mama. Hindi na siguro mapigilan, kaya yun. Pero maipasok natin kung ano yung mga pag-uusap, lalong-lalo na dito. Maganda ito eh. Parang sumasakit yung sikmura ko. Bakit kaya? Ito. Pagkakataon na sinayang mo, sayang talaga. Oo, bakit mo sinayang? Dapat kayo pag mga ganyang bagay, linilinis ang pangalan nyo. Parang hindi pa eh. Parang binabaon nyo pa eh. Diba? Yung mga promises nyo, wala na natupad. Lalo pa nagkalintik-lintik. Process, katulad ng ating mga kapamilya. Alam nila ang nangyayari, naapektuhan sila sa mga pangyayari na nangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo na, yung sinabi ni Marcos, tingin ko, anong take everything from us? They took everything from Took us. everything from us. Ninakaw ng tatay niya yan. Nakaw na dapat isoli sa bayan yan. Ang masamang nangyari sa nadidinig natin at ako naniniwala sa mga naisisiwalat ngayon. Sa halip na magsoli, ay nagdagdag pa sa pagnanakaw. Yan ay napakasakit at talagang sorry na lang ang si Ferdinand Marcos Sr. Yan. Binigyan ng taong bayad ang kanyang pamilya ng pagkakataon. Napakalaki at napakagandang pagkakataon. Tama nga naman. Para linisin ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi lang at sa pamamagitan ni BP Sara, nabigyan sila ng pagkakataon. Dahil, siyempre, trusted ng tao, ang pangalan Duterte, kaya naisama. Akala natin, di ba, si BP Sara ang tatakbong presidente. So, dahil sa pamimilit ng mga dating kakilala, ngayon ay nasasabing nabudol, di ba, lalong-lalo na si Manong Chabit na ginamit din sa pangangampanya para ilakad o yung mga air asset ay ginamit ng libre, ngayon ay masakit ang loob dahil traidor. Diba? Traidor daw itong si Bungit-ngit. Ay, yun nga lang. Tsaka walang utang na loob. Di umano, sabi rito. Yun ang laging nababanggit eh. Walang utang na loob eh. Kay Tatay Digong pangalan, wala na sila eh. Lalo na kay BP Sara. Diba? Anong ginawa? Can you imagine? Tanggap ng buong Pilipinas at marami sa mundo na ang pinaka-corrupt na gobyerno na nararanasan ng Pilipinas ay itong gobyerno ngayon. Totoo. Paano bababawi ang dangal ng kanilang pamilya? Yun. Tingin nyo po ba, yung sa inyong forecast lang, no? Kasi maraming nagsasabi na hanggat hindi daw bumababa o walang pagbabago, hindi daw hihinto ang rally na ito. Bagkos paparami. Kasi yesterday umabot tayo, almost higit kumulang 700,000. Oo. Ano yung forecast po ninyo? Yung nakita nyo sa isinasigawa natin mga rallies? Nadinig ko din yan. Kasi alam mo, last Sunday, umattend ako sa service ng Iglesia ni Cristo kasi inimbitahan ako. Kasi sabi nila, yung service last Sunday, ipapaliwanag ang biblical basis ng pag-rally nila. Umattend ako, nakinig ko. Ang ganda ng diba? quotations from different sources sa loob ng Bible, na ipakita nila yan. Kaya yan ang basis ng kanilang. Ang nakita ko lang doon, yung mga readings is all about leadership. About yung mga namumuno. Ano ang mga klase ng namumuno na dapat tanggalin. Nakikita ko yun eh. Underlying sa mga binabasa yun yan. Kaya kahit hindi magsigawan ng Marcos resign, alam mo, hindi naman tanga ang mga taong bayan natin. Di ba? Mauunawaan nila yung
basis and premise kung bakit nagkakaroon ng kanyang malawakang rally. Eh yan, naniniwala ako na pag sinabi ng Iglesia ni Cristo na hindi sila titigil, hindi talaga titigil. Yun, tama, At tama. saka, ayun, Huwag nang tumigil para hindi naabuti ng December yung si Bungat-ngat. kung ano na yung mga individual, baka may nagbigay ng pera, may mga nangako, ganyan. Pero hindi, ang importante dyan, alam mo, sa nakikita kong yung nagtitrigger ng people power, napakalaking elemento yung ginagawa ng Iglesia sa kasalukuyan. Maring hindi nila matapos. Pero magtitrigger yan ng sunod-sunod pa. Na kunyari sa November 30, nagpaplano naman yung nag-rally ng September 21. Ako, naniniwala naman ako na mas malaki yan sa November 30, mas malaki yan. At so on. No? Ay, tingnan natin we will see. Pero sa akin opinion, reaction, ito, yung nangyari ngayon na peaceful rally ng INC, ang pinakamalaki ko na nakita. Doon sa November 30, hindi ko lang sure. Baka... Pero, siyempre, ang gusto nila, mapabagsak. Oo. Huwag nyo idadamay si BP Sara, Si bungit-ngit lang. Malaki, it doesn't matter. Ang importante, meron. Kaya, ang taong bayan naman, kahit anong propaganda pa, ang gamitin, dumadating yung puntos na nabuo na ang paniniwala mo ang taong bayan, buo na ang paniniwala na napakalaki ng korupsyon na nangyari sa gobyerno natin. Yun, sir. Kaso nga lang, may isang tao dito na ayaw maniwala. At ngayon, siya ay nagngangaw-ngaw. Bakit kaya? Alamin natin. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso na naman kayo. Ano ilang piraso? Ikaw lang nagsabing iilang piraso. Kayo ang iilang piraso na lang. Wag nyo kaming lokohin. Pinagluloko nyo naman kami. Buti na lang hindi ka nanalo. Dahil kung nanalo ka, pasaway ka sa Senado. Diba? Biruin mo Oo. Makahimod ka nung panahon ng eleksyon. Kay Bibi Sara. Ngayon, bagay, binigyan ka ng trabaho ng boss mo no? Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong ma-corner. Malapit na kayong... Kayo, takot na takot. Corner na kayo. Konti na lang. Hihirit pa? Corner na kayo. Kapatid, nagsabi, yung mga ibang tao nagsabi, ilan na nag-resign sa inyo. Baka sunod, ikaw na mag-resign. Sayang ng tato. Makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Sa kabila ng panihira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga resign si BBM, iilang piraso lang naman BBM. Bakit parang nahihirapan kang sabihin yung boss mo ay ad? Baka totoo. Kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga binato sa kanya, still ibinoto siya ng mga tao. At yung mga adik-adik nan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Di ba ikaw yun? Di ba ikaw yung binasagang ob-ob? Kulang daw, kulang. Pero, ano ba sabi ni Atty. Repisio? Sasagutin ka ni Atty. Repisio. Sa bagay, hindi ka na pala attorney, no? Atty. Repisio, gusto kong malaman nila, ay paliwanag mo dito sa mama na to, na yung amo niya ay... Nakatapos lang yung speech ni Jaime Marcos sa Quirino Gasland. Alright. Wow, nandito ako ngayon sa EDSA. Nakatapos lang yung speech ni Jaime Marcos sa Quirino Gasland. Napaka-revealing. Kaya pala itong si BBM sablay na sablay, high na high para palati all the time. At saka syempre, dawit talaga siya sa pagnanakaw. Gusto mo ba ng taong bayan na manatili siya sa pwesto? Kahit ikaw, isang self-respecting individual, alam mo, ang pinuno mo ay adik at hindi na nagtatrabaho at hindi niya nakayang hawakan ang kanyang pwesto. Gusto mo pa ba siyang manatili ko ang leader mo? Wag na! Kaya nandito ako ngayon para manindigan, karaparan ang korupsyon sa ating harapan. Kung ikaw ay hindi gumawa ng sarili mong stand, wala kang respeto sa sarili mo. Kahit na sinong matino, anong kulay mo pa, saan ka pa naman galing. Kapag ang naumuna sa'yo ay hindi ka na pinagsisilbihan, obligasyon natin na manawagan na siya ay umalis na.
Pahiya ang mama, napahiya ito si Ob-Ob. Kaya pala, lutang. Sinabi ni Ate Amy yan eh. Kapatid niya yan. Alam niya, karakas ng kapatid niya. Ngayon, kung pagtatanggol pa nila, wala na. Talagang nahawa na sila sa lutang ang utak, lutang ang pag-iisip, lutang-lutang lahat. Ba? Ginalingan nila masyado ang pagtatanggol sa bagay. Karapatan nila yan dahil nga pasahod sila ng kanilang amo. Ganun talaga ang gagawin nila. So ngayon, kung gusto natin ng katarungan, ang batas ay nakapaliwanag. Aba. Ano kaya ibig sabihin nito? Kahit ikaw, kung gusto mo ng katarungan, alamin natin kung ano yung meron dito. Pasok! Yan. Ayun. Ma'am, paunang tanong po, kayo po ay kung matatandaan namin ay talagang kakilala niyo po si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na, ha? Lubusan at may mga napanood po kami video. Pwede po pakikwento sa amin kung saan po kayo nag-umpisang magkakilala? Hindi ko po siya kilalang lubusan. Okay. ang alam ko lang, dahil hindi naman ganun kalaki yung agwat ng aming edad, ay kung saan sila nagpupunta, maaaring nandun din ako, no? So, pero hindi kami buddy-buddy, hindi kami palsy-walsy. Okay. But anyway, ito po na talagang medyo nasasangkot ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa napakalaking korupsyon sa Pilipinas. Sa tingin niyo po ba may credibility ito mga expose ni Congressman Saldico? Mahirap kasing paniwalaan na hindi kasali, hindi lamang si Presidente Marcos o kaya si Speaker Romualdez at iba pang mga congressman o maaaring iba pang senador, no? At yung mga taga DPWH na hindi kasali yung pinaka nasa itaas. Yun. Dahil unang-una, bumoto tayo ng presidente at vice-presidente. Ang presidente, pag upo niya, meron siyang kabinete. Ang presidente hindi kumikilos na mag-isa. Yes. Kadalasan, yung hindi alam ng presidente, yung kabinete, yun ang nagre-reinforce. Diba? Tama, sa kanya, tama. binibigyan ng impormasyon, binibigyan ng payo, binibigyan ng advice. Kaya siya yung kabinete. Yun yung cabinet. Ngayon, hindi maaaring lumabas ang kahit anumang budget, kahit na piso, hindi pwede lumabas dyan kung hindi alam ng mga kinaukulang departamento. Yung nakikita natin, DPWH pa lang yan eh. Hindi pa natin nakikita Department of Finance. Diba? Hindi pa nakikita Department of Budget and Management, Department of Health, Education, etc. etc. Lahat yan sa ilalim ng Pangulo. Hindi sa ilalim ng Kongreso yan. Apo. Yan ay nasa ilalim ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Tama. Sa gusto niya at sa ayaw niya, baka naman hindi niya alam na talaga nasa ilalim niya, kaya sinabi niya, mahiya kayo. Sinong kayo ang mahihiya? Di ba? Yes po. Para mahiya, yung dapat tinutukoy niyang mahihiya, dapat siya mismo ang magsabi. O sino kayo ang dapat mahiya? Kasi parang sinabi mo, kayo dapat mahiya. Pero ako, hindi ako kasali Apo. Diba? May iba yung ganun di ba? Kaya, kailangan liwanagin natin. Huwag yung kasi pahapyaw-hapyaw, palampas-lampas, pasagi-sagi yung ating ginagawa Nagugulan yung tao Sa ginagawa nila ngayon, sinasabi ko na to yung epekto ng baha sa iba't ibang dako ng Pilipinas, yung mga walang pera sa ospital, yung mga walang pambayad sa magkapangangailangan, kalsadang bulok, tulay na nahuhulog, lahat yan. Sabihin natin, yung Ghost Project at iba pa. Kung susumatotalin mo yan, baka para tinamaan tayo ng lindol na 7.2 magnitude. Yun. At gaano katagal aabutin mga recovery? Ito, actually, itong si Senadora, former Senator Nikki Cositing, naging senador to. Alam na yung pasikot-sikot diyan. Hindi mo pwedeng maloko to pagdating sa mga pondo-pondo. So, although hindi sila yung nagpapa-implement, pero sa kanila nanggagaling yung kung ano yung dapat. Halimbawa, ikaw congressman, ikaw contractor. So, kagaya ng sinasabi, parang recommendation. Magbibigay ako ng rekomenda na itong lugar pwede na mabudgetan para maayos.
So, ganun. Alam niya. Kaya yung mga nangyayaring mga nakawan na yan, hindi may tatanggi. Alam niya ni Senadora. Dahil nga, alam niya yung pasikot-sikot sa pagiging senador. Kahit naman ito si Bunget-nget, naging senador eh. Kaso nga lang, napag-aralan niya mabuti kung paano magna. Paano magna? Alam niyo na kung ano yun. Diba? Hirap niyo na. Ngayon, sa pananaw natin at pananaw ng milyon-milyong Pilipino, parang nahihirapan na sila na paniwalain na walang pagnanakaw. Gumagamit pa sila ng mga troll farm, nagbabayad sila ng mga bulagers. Actually, kahapon, nung lumabas yung statement, nagsalita si Manang Aimee sa rally ng INC, nagsabay-sabay na naman yung mga bulager nila nag-live. Para saan? Kahit nagpapalipit-palipit na yung mga dila nila sa kakasinungaling, wala pa rin naniniwala. Diba? Ang hirap eh. Kaya na mahirap pagbayaran ka. Wala kang kawala, hawa ka sa liig. Paano? May natatanggap ka. Doon nga sa kaibigan ko na isa eh. Hindi siya pumayag eh. Ino-offeran siya ng 100 per month. Sabi niya, hindi pwede. Ang puso ko ay mga nasa Duterte. Hindi ko pwede ibenta yung dignidad ko at prinsipyo ko dahil lang sa 100,000 per month. Bakit? Kumikita naman kami rito Di ba? Di ba kumikita naman talaga? Yung iba kasi, bagay kasi depende. Kung ikaw ay talagang nasa puso mo yung ganyang trabaho, talagang papayag ka. Hindi sa akin, wala silang hahawakan sa akin dahil may tsapera sila. Diba? Hindi nyo ako nasa Mars ako. Hindi nyo ako mahahawakan. Tsaka walang mga ganyan-ganyan. Never. Mas maganda ganito, sarili mo lang i-vlog. Mag-vlog ka lang. Sumuporta ka lang sa dapat mo suportahan. Suportahan mo si Tatay Digong, suportahan mo si VP Sara. Wala na silang pakialam sa'yo. Yung iba kasi, nasisilaw. Agoy, ang nangyari. Yung amo nyo, nagkabaon-baon na sa intriga. Nagkabaon-baon na naipit na sa puros ebidensya na lumalabas. Diba? Maski mga kaalyado niya, nag-aalisa na. Yung mga nag-resign. Baka mamaya yan, makita natin, last rally, last meeting, mamaya, baka mamaya si Hayer o si Torre makita natin magsalita. Hindi man ngayon, sa 30 baka magsalita. Yari ka, bungit-ngit! Baka magsalita rin yung nag-resign ngayon, si Bersamin at si si Ameya ay magsalita na rin labang kay Bungit-ngit. Nagkalintiklik na. Yari ka, Bungit-ngit. Period. Diyan masakit ang loob ko eh. Bakit? Wala na akong 30 taon pa para mag-recover yung ekonomiya ng ating bansa. Ang ginagawa nila, ginagahasa nila, tapos sasadsad na yan sa ilalim. Below zero pa yan pupunta, aabutin yan. Diyan masakit ang loob ko dahil kawawa yung mga bata. Kawawa yung mga walang kamuwang-muwang. Kahit na yung mga ibang tao na bigyan ng isang katutak na ayuda, milyon-milyon ang kinalat nila nung eleksyon. Pero, sino magbabayad doon sa mga kotse na wala? Nagpatong-patong na lang, parang aluminum foil yung kotse. Sino magbabayad sa mga TV na pinag-ipunan nila, binigay ng pera ng mga OFW sa mga kamag-anak nila, yung mga sari-sari store nila, yung mga tindahan nila, yung mga coffee shop nila, kung ano man. Naupos lahat yan. Yes. O ngayon, nagtuturoan ngayon, nagtatakipan. Stop it. Kasi everybody's covering up for each other. Yes. We cannot survive this, di ba? Ngayon, sasabihin nila, ikaw, pumunta ka ng Chile. Para huwag ka na makisaw-saw dito. Hindi pwedeng ganyan eh. Binalangyanan natin yung taong bayan, niloko na natin, ninakawan na natin, na-disgrasya na sila. Pagkatapos ngayon, parang, di namin alam sinong gumawa niyan eh. Hanapin muna natin mga mukhang multo. Yes. Tama po sila. Yan, tama po kayo, Senator. Parang nawawala po talaga yung accountability, nagtuturuan. But anyway... the institutions are blowing up. Yes. You know, we want to see the wheels of justice turn and turn quickly, not slowly. Tama po, kaya minamadali na rin. Marami na rin talagang na gusto maging president si Bibi Sara.
Actually, mayroong mga balita rito. Gusto ko lang, DILG kontento na sa latag ng seguridad ng PNP sa mga kilos protesta. So, nakita nyo naman ang sitwasyon ng ating mga kapulisan, no? Oo, sila ho ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang amo. Pero, yung amo nila, talagang himod doon sa boss nila. Ang hirap, ano? Kahit na nakukompromiso na yung ating mga kapulisan, kahit ayaw ng ating kapulisan na sumama dito dahil gusto nilang makiisa sa rally, wala silang magagawa kasi yan ay call of duty o tawag ng tungkulin. Ika nga, ang problema lang, masaya ba sila? Palagay ko hindi. Kasi meron tayong nakausap na kaya lang namin ito ginagawa ay kasi tawag ito ng aming sinumpaan trabaho, sinumpaan tungkulin. Pero kung kami ang tatanungin, pasikreto, ang sasabihin nila, kung magkakaroon ng hindi maganda at talagang papasukin na, wala silang gagawin. Relax lang sila. Stay put. Yun ang kwento ni Aling Dolores. At tuloy! Naninindigan ng Philippine National Police and Department of the Interior and Local Government o DILG na hindi overkill ang security deployment na nasa mahigit 13,000 pulis na inilatag sa protesta ng isang religious group. Ito'y kasunod ng pagpuna na masyadong maraming mga pulis ang nagbantay sa isinagawang protesta. Sinabi naman ni DILG Secretary Jan Vic Rimulya na maaaring maharap sa kasong inciting to sedition ang mga nananawagan na pabagsakin o pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilan sa mga nakiisa sa protesta ang nananawagang pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang may ilan na tila nanghihikayat ng pag-aaklas ng militar. Samantala kagabi ay inanunsyo na ng religious group na tinatapos na nila ang dapat sana ay 3 araw na kilos protesta na nagsimula noong linggo. Ito po ay para bigyan ng proteksyon yung mga nagrarally natin, ang mga religious na rally natin, para doon sa mga posible na nais o manggulo po sa atin, ma'am po. Sapagkat sinabi wala namang ganun. Respeto naman yan ng mga tao, no? Actually, respetado naman talaga yung religious group niya. Kaya wala magtatangka manggulo. So, siguro, part ng trabaho, pero sabi nga, masyadong marami. Oo. Tapos, marami rin nga nagko-question. Oo. Last na pala yung kahapon. Hindi ko sure, makikibalita tayo kung last na doon sa ating mga kaibigan. Kasi bala ko bumalik ulit Pero titignan ko ulit mamaya kung wala na nga sila doon. Tapos pupunta ako ng People's Power Monument. Kung wala na, di okay lang. Kasi ang hirap kasi pagdating ng hapon dito sa Earth, umulan kagaya nung kahapon. Pagpunta ko doon, buti na lang sumaglit lang ako, umulan. Kahit pa paano, nabasa tayo. Kaya kung umabot ka sa video na ito, hanggang sa muli, like and share, bye-bye.